Magandang araw mga banateros at eto na nga, magkekwentuhan lang tayo ng malupit na malupit kasi nagte-trending yung photo na yan eh. Ipapaliwanag lang po natin saan ba nanggaling yung photo na yan at ano ba nangyari dyan. Yung photo na po na yan po kasi kumakalat sa social media at yung photo na yan po ay nakuhanan sa loob ng KOJC na kung saan ay supposedly warrant of arrest lamang ang ng mga kapulisan. Hindi ho search warrant, magkaiba po yun. Ang warrant of arrest ay isi-serve mo lang dun sa tao na pinaghihinalaan mo na andoon sa isang loob ng compound na yon o di kaya ng bahay. Pero ang ginagawa na po ng kapulisan ay search warrant na po, which is iba ho yun sa warrant of arrest. Sa warrant of arrest, tao yung hinahanap mo na supposedly na andoon para isi-serve mo yung warrant. Ang search warrant naman ay naghahanap ka ng mga bagay-bagay o kaya naman may hinahanap ka na mga tao, di kaya mga alam mo yun, mga pare-parnalya diyan, mga item, ganun ang hinahanap mo, search yun, search warrant ang tawag doon. At ito, yung ginawa na yan ay hindi na po yan pagsaserve ng warrant. Yan po ay pagsasearch warrant na. Naghahanap na po sila, naguhukay na ho sila. Ngayon, yung bossing nila, yung bida-bida nilang bossing na si Torre, abaho, ha? Sabi, hindi totoo yan. Photoshop yan, Photoshop. Baka AI na naman nila. Photoshop daw po yan at patunayan daw po ng abogado ng KOJC. Yan po ang sinabi ni Torre, ha. Pakinggan natin to kasi dito grabe ho ang kasinungalingan ni Torre. Talaga nga namang patong-patong na ang kasinungalingan niya at grabe ho. Inaraw-araw na ho. Ito ha, pakinggan natin ho ito si Torre. Oh. Ayan, yan. Wait lang po, ipakita natin. Ayan. About sa digging na yan, allegation ni Atty. Torion yan, that improved that. About dyan sa allegation na yan, dapat daw patunayan ni Atty. Torion. Ayan, yan. Sabi niya, patunayan mo kung totoo yan. Kung talaga ba yan po ay totoo na hukay-hukay lang. Kasi parang sinasabi niya, hindi totoo yan. Wala kami ginagawang ganyan. So parang na rin niya sinabing, mali yung ginagawa nilang paghuhukay. Di ba ho? Kasi kung tama naman yung kanilang paghuhukay, di sana inamin na lang niya na tama lang naman itong maghukay kami dito eh. Di ba? Okay lang naman yung maghukay. Pero dahil since sinabi niya na hindi, allegation lang yan. Patunayan ni Atty. Torion, yung abogado ng KOJC, patunayan niya na totoo bang naguhukay. Di ba? Siya magpatunay niyan. Yan ang sinasabi ni Torre. Pakingge. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan sapagkat yan ay allegation nila. Allegation. Let them prove it. Yan ang gusto nila. Sige, let them prove it also. Pero may photos and videos din. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement. So gusto niyang ilabas yung tao. Bakit, sir? Anong gagawin ninyo? Kokonyotan niyo ho ba yung taong nagbigay sa inyo niyan? Naglabas niyang video na yan, picture na yan? Kokonyotan mo ba? Pero magaling ho ang SMNI. Magaling po ang KOJC. Picture lang muna, photo lang muna para mahulog sa patibong itong si attorney. Piling attorney kasi ito si Torre. Ito pa, dagdag niya. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Gaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. May pag-amin dun, ha? Mukhang umaamin si sir na pumuputoshop siya. Ang bira. Mukhang kabisado niya yung mga editing, ha? Sir, ako nagtatanong lang, ha? Ilan na po ba ang pinotoshop nyo? Yung totoo, sir, ilan na po ba ang pinotoshop ninyo na mga ebidensya? Kasi sabi mo, kaya ko din niya mag-photoshop. Pinalalabas niya. Tingnan niyo yung logic niya. Pinalalabas niya na peke yan. Photoshop yan. Pero sinasabi niya, kaya ko din niya mag-photoshop. Kaya ko din yan. So, ibig sabihin, alam mo naman natin yung Photoshop, di ba? Yun ay programa ho. Yun, sa mga hindi ho nakakalam, hindi ho mateki. Yun ho ay isang
program sa isang software na sa computer na kung saan na-edit mo yung mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, sinasabi nito ni Torre, kaya ko din yan. Inaakusahan mo na peke yan. Pero sinasabi mong kaya mo rin yan. Ibig bang sabihin, sir, yung mga nakaraan nyo, may na-photoshop na kayo. Di ba? Ano kaya ang ha? Kita nyo yung logic ni Torre. Sabi nga nila, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung yung laman ng puso mo, yun talaga lumalabas. So, kaya ko rin yan. Photoshop. For clarification, so sir, no Clarify nung media pa, ha? excavation, no digging. No excavation o no digging. Hindi ko sinasabi kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas ni Atty. Torion. Let him prove it. Let him prove it, ha? Yan ngayon ang banat ho ni Torre. Pero alam mo, diyan siya nagkamali. Alam mo, si Atty. Torion, din po yan, diyan sa JMC, yung kolehiyo diyan, may law school diyan sa loob ng KOJC. Malupit na abogado ho ito. Talagang sobrang lupit na abogado nito. At wag kang mag-aakusa o mag-challenge na sa tingin mo hindi kayang patunayan ng isang abogado. Bakit kanyo? Kasi pinatunayan ho yan. Pinatunayan ho yan ni Atty. Torion, ha? Tingnan ninyo ginawa niya. Alam mo ginawa niya, isang araw. Pumunta ho siya doon. Isinama niya media para patunayan na hindi sila pinapapasok, ang mga taga kay OJC, hindi pinapapasok, maging abogado ka pa, maging media ka pa, hindi sila papapasukin. Ito ha, pakita natin yan bago natin ituloy itong si General Diwata. Ha? Hindi pala yan. Sorry naman. Iba yan. Ito pala. Mamaya na yan. General Torre, I'm accepting your challenge. No? Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Hanggang ngayon, hindi kayo nag-answer. Nagpadala na ako ng demand letter. Nagpo-post na ako sa Facebook. Ngayon, kung hindi totoo na mayroon yang mga mina-mina na ginawa ninyo dyan, bakit ayaw ako papasukin? Kawawa itong mga pulis na nandito. Eto ha, tingnan ninyo. Marami pong hinarangan ang mga kapulisan dyan sa loob ng KOJC. Ang KOJC kasi it's a big compound. Consists of different, merong yung mga, nandun yung helicopter, nandun yung mga sasakyan, mga motor, nandun yung JMC yung eskwelahan, at meron din dyan yung katedral kung saan sumasamba yung mga taga KOJC. Ang sinarado ng mga kapulisan, as far as I remember, nung huli akong punta dyan, yung katedral at itong JMC yung basement. Ang tanong, kung ikaw matalino ka, General Torre, kung ikaw ay matalino, bakit kaya ang pinuntahan ni Atty. Torion yung basement sa JMC? Alam mo kung bakit? Kasi alam namin kung asan talaga yung basement. Yun ang katotohanan. Alam po nila kung asan talaga yung basement. Kasi remember, may picture na lumabas. Ayan yung picture na lumabas na yan, may pinanggalingan yan. Di ba? May pinanggalingan po yan. So, ibig sabihin, kung kanino man ang galing yan, na gusto mo i-booking kung sino kasi baka parusahan mo o di ka disiplinahin mo, yung picture na yan, yung source niyan, sinabi kung saan yan. Kaya nga tingnan mo si Atty. Torion, alam niya kung saan siya pupunta. Di ba? Alam niya kung saan siya pupunta at pinapakita niya na ayaw ninyong papasukin. Pinapatunayan na tinatago ninyo na naghuhukay kayo. Tuloy natin to ha. Pakingge. Ang babata pa nito. Thank you, attorney. Salamat. Hindi kami papasukin. Pang 11 days na ngayon. 8 araw na sila. Of the 11 days, on the 3rd day sila naghukay. Pang 8 araw na ito dito. At saka ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng structural stability
ng aming JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Ang arrest warrant, hindi yan lisensya para gawain na lisensya na para mag-conduct ng intrusive search. Mali yan. Yung mga pulis na yan na kawawa naman, mga ordinary ranking policemen, yan pa ang ginagawa ngayong parang human barricade para hindi kami makapasok dito. Ayan. So, 'di ba, challenge ni Diwata ay ni General Torre. Ha? Challenge niya. Eto, pumayag si Attorney Torion, pinuntahan. Kita nyo. Okay? Wala, bigay talaga. Bumibigay na itong mga kapulisan na nagsusumbong. Isipin nyo, saan manggagaling yung picture? Sige, kung kayo matalino at magaling kayo. 'Di ba? Sa tingin mo, General Torres, saan ang galing yung picture? Sa mga taga KOJC? Hindi. Sa bata mo. Sa bata mo nang galing yung picture. Ibig sabihin, isa sa mga tao dyan, mga naguhukay, busit na sa'yo. Animal ka daw. Parang ganun ang sinasabi. Pambihira ka, pinapagod mo sila sa imahinasyon mo na naandyan, yung tumitibok. Diba? Hindi ko alam eh. Siguro favorite nito yung kanta ni Donna. Ano ba yun? Si Donna ba yun? Tama ba yun? Yung kapag tumibok ang puso. Di ba? Siguro. Favorite mo siguro yung kaya kasi busit na ho yung mga pulis dyan. Kami alam ho namin yan. Busit na dito kay Torre yung mga pulis na inuutusan niyang maghukay. At yung iba pa nga, hindi mga pulis. Yung iba naman, talagang mga minero. Talagang, tuloy pa natin to. Kasi nungalingan nito ni Torre. Tuloy natin, ha? Di ba, in the same manner na gusto niya i-prove namin yung guilt at kung ano pa man ni Apollo Kibuloy bago niya i-surrender sa batas yung kliyente niya. Diyan pa lang sabit, napakasinungaling. Walang sinasabi si Attorney Torion na i-prove nyo muna, ilalabas namin. Walang ganun. Napakasinungaling mo ka talaga, General Torre. Walang sinabi si Attorney Torion na i-prove mo na guilty at ilalabas namin. Alam mo kung bakit? Hindi nyo trabaho na i-prove na guilty si Pastor Kibuloy. Hindi ho kayo husgado, mga Naku, ayoko na nagmumuray. Hindi kayo mga husgado para patunayan na si Pastor Kibuloy ay guilty. Hindi ho. Ang kailangan mag-prove niyan ay yung korte. Kayo ho ay tagapagpatupad lamang. Ayan ang problema sa iyo, Torre. Umasal korte ka na. Umasal, akala mo ikaw ang judge. Pulis ka lang, sir. Huwag kang nagmamagaling. Ano ka? Feeling mo talaga, ikaw ang hari dyan eh. Diba, yun ang totoong nasa isip niya eh. Akala niya siya ang magpapatunay na kaya ganun ang datingan niya. Una-una, abogado yung kausap mo. Alam niyan na hindi ikaw magpapatunay. Pangalawa, hindi naman niya sinabi na ilalabas niya. Hindi niya alam kung asan eh. Diba ikaw may alam kung asan, kaya mo nga nilusob yan? O ba't hindi ikaw maglabas? Hindi, alam mo sa lahat ng tao nandiyan sa KOJC, ikaw lang may alam na kung nasan si Pastor Kibuloy. The rest ng mga tao dyan, di alam kung asan si Pastor Kibuloy. Ikaw lang ang nagmamagaling at sinasabi mong naandyan si Pastor Kibuloy. O ikaw maglabas. Diba? Hindi namin alam lahat dyan kung asan. At una-una, ang pagpapatunay ay nasa korte ho yan. Yung nag-aakusa. Ikaw ba nag-aakusa? Diba? Ikaw ba ang nag-aakusa? Remember, di ba? Until proven guilty beyond reasonable doubt, that person is innocent. O sino dapat, na kanino yung burden of proof na magpatunay na guilty si Pastor Kibuloy? Sino? Di ba? Yung nag-akusa sa kanya. Hindi ikaw. Ikaw ay tagapagpatupad lamang ng batas. Ikaw ay tagapagpatupad lamang at inuutusan ka ng korte kung ano yung dapat mong gawin. Nagmamagaling ka dyan. Nag-aral ka ba ng criminology? Paano ka naging general? Hindi ikaw ang dyan. Nagmamagaling ka.
Yung na-mention nyo before, sir, na underground facility, ano yung mga efforts to locate that? Wala bang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan. Because yung mga technical natin na mga ginagamit, hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. And it has been, those are reliable instruments na Layo na according to sagot. operators nga, ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay ang Pilipinas ng suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake. Kaya they are very confident sa capability at mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Ano nagpapahirap, sir, na malocate yung entrance ng sinasabi nyo underground? Kasi Alam mo, eto meron akong sasabihin sa inyo. Ito na ngayon ang itsura ng nahukay nila. Ito na. Papakita natin sana yan. Ito. Yan yung unang hukay, di ba? Ito na ngayon ang itsura niya. Sobrang lalim na. Alam mo, nung isang araw, bago po ako umalis, yung mga kasamahan ko nandyan pa eh. Pero ako, bago po ako umalis ng Pilipinas. Oo nga, wala na pala ako. Hindi ko alam kung asan ako. Bago po ako umalis dyan sa Davao, alam nyo po, nakasama namin si Pangulong Duterte, kumain kami, nag-dinner kami, tapos konting kantahan, nag-relax lang po kami sa Davao. Nagkikwentuhan lamang kami ng mga, casual na kwentuhan, tawanan sa social media. Tapos nanghihingi siya ng mga update. Although yung iba nakikita niya na, may mga tinatanong nga siya. Although confidential, di ko na ikikwento. Pero ito, pinakita ko ito. Itong mga picture na ito. Pinakita ko kay Pangulong Duterte. Tapos tawa siya ng tawa. Talagang alam mo yung tawa niya nakaka-insulto eh. Sabi niya, buhay pa kaya dyan si Pastor? Alam mo yung logic niyang yun. Sabi, tama talaga si Pierad. Gulat talaga ako nung sinabi niya yun eh. Buhay pa kaya dyan si Pastor? Tama nga naman. Kung talagang naandyan si Pastor at hinuhukay mo yan, mantakin mo, hinuhukay mo, di ba? Hinuhukay mo yan. So, ibig sabihin, natabunan dyan si Pastor for 11 days na ano yung buhay pa? Dinaig pa si Kristo, Hindi siya nag-ano, pero alam mo yun, common sense naman mga kababayan kung naandyan si Pastor Kibuloy sa hukay na yan. Buhay ba kaya siya? 11 days na kayo naguhukay hanggang ngayon. Ganyan ang itsura, mantakin mo. Wala akong wala akong yung parang sinasabi nilang bunker na merong bahay sa baba sa ilalim. Wala, puro lupa di ba? So, ibig sabihin, dyan nila sinasabing na ano nila yung heartbeat. Alam mo, kayong mga kapulisan, medyo hinay-hinay kayo. Baka mamaya, demonyo na yung mahukay nyo siya. May heartbeat daw di ba? Pero sa bagay, alam ko, yung mga vampire, wala namang heartbeat yun. So, malay natin, baka mamaya yung heartbeat na nahukay nyo, anaconda na yun Di ba? Hindi kaya uud yun. Di ba? Ito. Sabi nung iba, dali, banat bay. Hindi naman ata totoo yan. Baka tama naman talaga si Torre. Photoshop ba yan? Baka Photoshop, sabi nga niya, siya marunong din mag-Photoshop Di ba? Kasi alam mo sa Photoshop, eto tama naman siya. Ang Photoshop, magaling yan Di ba? Pwedeng, marami shabu. Halimbawa lang hindi ko sinasabing ginagawa ni Torre to Pero kunwari maraming shabu, tapos pinicturean. Pwede mong i-Photoshop yun, bawasan mo yung shabu Di ba? Totoo. Gago! Hindi pwede yun sa Photoshop. Mamalay mo, pag may huli, biglang nababawasan. Di ba? Hindi natin alam. Di ko sinasabing ginagawa ni Torre yun. Hindi ko sinasabi. Pero kasi sabi niya, magaling daw siya mag-Photoshop Pwede mong gawin yun Tanggalin mo tapos ang, pag may mga sa beach, di ba? Yung mga tao, dami-dami. Pwede mong tanggalin yung isang tao doon, mawawala. Parang sa shabu din yan So, kunwari may huling sobrang daming shabu, tapos babawasan mo ng kalahati, yun to lang ang sasabihin mo, ito lang nahuli namin shabu. Pero sa picture, malaki pala yun, di ba? Malay mo lang naman. Hindi naman natin sinasabi ginagawa niya yun, Hindi ko sinasabi ginagawa niya. Baka ginagawa ng ibang mga editor ng Photoshop.
Hindi ko lang alam kung sa kapulisan natin may gumagawa nun. No? Anyway, baka sabihin ninyo Photoshop, di ba? Kaya na sinasabi nila, Photoshop yan, Photoshop, gano'n. Eh, ang problema, mga kababayan, bago pa lumabas itong video, alam ko may video. Hindi lang tayo nagsasalita. Alam mo namin mga na may video kasi yung picture na yun, ang pinanggalingan nun video. Alam mo natin yan na may video po yan. So, dito na naman, pumalpak na naman po si Torre dito. Kasi, after niya sabihin, Photoshop lang yan. Kasi ang Photoshop, photo lang eh. Still images. Diba? Pwede mo ma-edit yun. Pero pag video, napakahirap mong i-edit yan. Kahit napakagandang video editor na program, hindi mo basta-basta mahahalata. Hindi ganun kadali. Diba? Hindi yung katulad ng photo, medyo mas madali pang madaya. Pero pag video, naku po, napakahirap na. Yun po talaga ang katotohanan. Bago pa lumabas yung photo, at meron ang pinanggalingan po talaga niya video. So, ibig sabihin, merong mga pulis na buwisit na po sa ginagawa ni Torre at ayan, binidyo na at pinicturan po yung nangyayaring paghuhukay. O, panoorin natin, ha? Oh, General. Hindi yan. Sorry naman, mali. Ito yun. Oh, General Torre. Hindi naman yan. Mali na naman ako. Wait, ha? Oh, General. Hindi din yan. Wait lang. Nasa na yun? Kanina nakita ko na yun, eh. Ay, sorry. Nawala. Ito. Papakita natin yan, ha? Wait lang, ha? Kasi maganda ho yan, eh. Ito. Nailagay natin yan kanina, eh. Ay, hindi yan. Sorry naman. Ito po. Ayan. Yung video na yan. Ayan. Ayan. Ayan po ang pinanggalingan. Diba? Lagyan natin ng audio. Ayan. Pansinin ninyo mga kababayan, ha? Yung nagbibideo, hindi po nakakatago. Gets niya? Kayo, magaling na investigador. Yung nagbibideo po, hindi po siya nakatago. Yung nagbibideo po ay kasama nila. Ibig sabihin, marami na pong galit na pulis kay Torre at binubuking na yung ginagawa nila. Di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, isang araw pa ayaw nyo maniwala. Sabi ng iba, nagpapakalat daw tayo ng fake news dahil sa meron tayong isang vlog na sinabi natin nagkakaroon na ng girian ang mga ilang kapulisan sa loob ng KOJC. Ayan o, ang patunay. Ibig sabihin, yung instruction ni Torre, di ba? Kaya nga, grabe yung human barricade ng mga pulis, di ba? Para hindi makita ng mga media, ng abogado. Tapos yung nasa loob, mga pulis po yan. Wala pong taga KOJC dyan. So, ibig sabihin po, yung mga tao dyan, busit na ho kay Torre. Di ba? Di ba? Kaya nga, di ba, sabi ni Torre, patunayan nyo. Kasi alam niyang, hindi niya sinasabing, hindi, okay lang naman mag-ukaya. Alam niya kasing mali. Alam niyang bawal yung ginagawa na yan. Alam niyang illegal yan. Kaya nga sinabi niya, patunayan nyo. Kung alam niyang legal yan, di hindi niya na sana sinabi yun. Sinabi niya, ano ngayon? Legal naman mag-ukay kami, di ba? Ibig sabihin, sabit ka na naman, Torre. Dama.
Kita niya. I-observe niyo yung hukay, Observe niyo yung hukay na matindi. Observe ninyo. Ano itsura niyang hukay na yan? Ako nagtatanong lang, eto ba yan? Yan, di ba? O eto nang mas malalim? Kita niya. Tandaan ninyo, ito ang unang nilabas ni Atty. Torion. Ibig sabihin, ayan na ho yan. Ayan. Tapos, ito na yung pangalawa niyang nilabas, yung mas malalim na. Ibig sabihin, itong video na to, dun sa una yan. At tuloy-tuloy na nangyayari yung paghuhukay na yan ngayon. Kasi nga, lumalim na. Di ba? Di ba? Kita nyo? Ibig sabihin, mga kababayan, Tore, hindi mo kaya si Atty. Torion. Matalino si Atty. Torion. Nahulog ko sa patibong Picture muna ang inilabas niya. Picture muna. Nung nag-react ka, sinabi mong patunayan nyo nga. Ano ginawa niya? Pumunta siya doon. Hinarang ng mga tao mong mga inaalila mong mga pulis. Hinarang mo. Ano na ngayon? Di ba? Ngayon naman, nilabas niya yung video. So, ibig sabihin, diyan, huling-huling nagsisinungaling ka, Tore. Sana sa pagdinig sa Biyernes, pagdinig yung magkakaroon ng hearing dyan at inspeksyon yung mga senador natin, malalaman natin kung matikas ba itong mga senador, kaya ba nilang pasukin yan, o baka naman natabunan na yan. Eto. Araw maganda, tuloy-tuloy natin ang investigasyon, Pag may hinukay, ano mangyayari? Hindi, anong mangyayari sa tingin ninyo? Pag may hinukay, magkakaroon ng mga lupa, bato na mahuhukay. Tama, mali. Asa na yon. Ayan. Itinago nila yan. At nakuhanan ng picture ng mga taga kay OJC. Ayan ho yung mga hinukay nila. Itinapon lang nila sa labas. Siyempre, kung ikaw mga pulis na yun, ang hinukay ito, gusto nyo, uwi pa namin sa bahay ito, uwi pa namin sa kampo. Tinapon lang nila sa labas. Magaling ang mabilis ang mga mata ng taga kay OJC. Talaga nga namang sila ho ay eksperto pagdating sa pagbabantay. So, nakita nila. Ang tanong, ito na. Ito malupit na tanong. Sa Biyernes, magkakaroon ng hearing, i-inspeksyonin ng mga senador. Ano sa tingin ninyo gagawin nila? Ngayon nga, konti na lang ang mga pulis. Bawasan daw. Kasi nga, malalaman sa Biyernes na sobra o overkill ang ginagawa ni Tore. So, binawasan na yung mga pulis ngayon, di ba? Ngayon po ay Thursday. Sigurado, Biyernes, mas konti na yung pulis dyan. At ito, magtataka ka. Di ba, hinukay. May video tayo na hinukay. Hinarang si Atty. Torion. Video na hinukay, photo na hinukay, hinarang si Atty. Torion at media para tingnan personally. Ano pa? Paano kung pumunta sa Biyernes, wala na yung hukay? Paano mangyari yung bay? Nawala na yung hukay. Pwede ba yung minagic? Tinakpan? Possible yun. Alam niyo yung gagawin? Sisementohan. Wala maniwala kayo sa akin. Sisementohan yun, kaya nga, meron mangang sementong natagpuan. Sandali, hanapin ko kung asan yun. Hindi yan. Eto, meron semento pong natagpuan sila na kung saan ito ito pala video, may video. Ito Nakapabay pala inyong kihimo dire. Diwa ka po. Yung semento tinago sa ilalim ng tubig. Di ba? Papalusot pa ikaw, Tore. Di ba? Booking ka na naman. Gago! Di ba? At ito yun, nakuhanan din nila ng picture yung semento na yan. Ito, pakita natin. Hindi lang natin nailagay Pero ito yan. Yan. Ito po yung semento na yon na nakasakay saan? Sa mobile. Ayan. Di ba? Ayun, makikita niyo yung semento na yun. Tapos ito yung laman nun. So, sa madaling salita,
Bakit ka magpapasok ng simento sa KOJC? Ano to? Gagawa ka ng bahay? Di ba? Tapos may mga lupa kang inalis. Tapos ngayon may simento kang pinasok. O di obvious na obvious. Obvious na obvious na meron talaga kayong hinukay which is illegal. Hindi po kasi search warrant ang daladala nila. Ang daladala nila warrant of arrest. Hindi ho pwedeng maghukay ka, wasakin mo yan at hukayin mo. Diba? Ayan o, may simento. So, sesimentohan nila bago, kaya double time sila ngayon. Sinisimentohan nila yung hinukay nila. Para pag dinalaw ng mga senador, naka naka-ready na, nakatakip na. O, ganun no ang nangyayari. So, mga kababayan, sana ho mas maintindihan ho natin na itong pagsisinungaling po ng kapulisan na po na ito ay talaga nga namang isa pong alam niyo yun, isa pong bagay na sana ho maintindihan ho natin na hindi ho tama ho itong ginagawa nila, di ba? So, mga kababayan, sana po bantayan natin to sa Biyernes, di ba? Bantayan ho natin sa Biyernes kasi sigurado ako natakpan na yung butas na yan, di ba? Kasi kung kung alam ni Tory na tama yan, kung alam ni Tory na hindi illegal yung ginagawa niyan, di ba po, kanya pong hindi itatanggi yan, hindi niya tatakpan yan. Kasi alam niya, legal yung ginagawa niya alam niya pong illegal yung kanyang ginagawa. Kaya po, gagawin niya po yan, di ba? Yun po ang kaya niya tatakpan. Guilty kasi siya. Di ba? Guilty po talaga siya sa maling pag-serve ng warrant. Ganyan po kasinungaling si Tory. Dapat ito si Tory makulong Hindi kasi yung kanyang ginagawa ay hindi na po tama. Hindi na po naaayon sa batas. Ulitin ko kung sa tingin naaayon sa batas yung ginagawa niya, hindi niya po tatakpan yan. Hindi niya po itatago yan sa media. Bakit niya tinago? Ibig sabihin, alam niyang may mali. Di ba magtatago ka lang naman pag may mali ka? Hindi mo naman itatago, hindi mo ikahihiyayan kung hindi ka mali. Di ba? Kaya nga iba dyan, yung mga kabit nila, nitatago nila Bakit kasi nga, alam mo nilang mali. Di ba? Ganun naman na katotohanan Alam mo nilang kahihiyan yun. Sabi ko sa inyo Tore, kung ako sa'yo, may payo lang ako. Sumuko ka na. Sumuko. Ikaw ang sumuko. Huwag si Pastor Kibuloy yung pasukuhin mo. Ikaw ang sumuko. Sumuko ka na at sabihin mong palpak ka talaga. Aminin mo na lang talaga. Palpak ka. Aminin mo na yung haka-haka mo, yung mga duda mo na andyan si Pastor, mali ka. Alam mo, sa totoo lang, ego mo na yan Yung umiiral sa'yo ngayon, ego mo na. Ito ang problema, mga kababayan. Yung ego nitong general na to, ang nagsasaper ay yung mga pulis niya. Ang mga tiga KOJC, maniwala kayo sa akin, the more nyong inaatake, lalong lumalakas. The more ninyong kinakawawa at ginigipit, lalong nabibuild ang faith nila. Pero yung mga kapulisan mo, Mr. Tory, unti-unti nang gustong dakpin ka dahil sa kapalpakan mo. Palpak ka, sir. Tanungin mo lahat ng pulis doon. Pumunta ka minsan doon. Hindi na nga pupunta yan Pumunta ka doon. Tanungin mo sa kanila, palpak ba ako? Sigurado ako baka may kasama pang konyat yun. Sasabihin, palpak ka talaga, sir. Ganunin ka pa nun. Palpak ka, sir. Pinagod mo kami dito. Wala naman pala dito. Akala ko ba alam mong nandi dito? Akala ko ba meron kang information na naandi dito? Pinagod mo lang kami lahat. Binaha yung aming mga pamilya. Kasi tandaan ninyo, hanggang mga taga Manila, meron nilagay dyan na mga pulis. Pinagod ninyo, pinangakuan ninyo. Sabi pa nga nung ibang mga pulis dyan
Mas masarap pa daw ang pagkain ng mga nakakulong kesa sa pagkain nila. Oo, kawawa ho. Maniwala ko kayo sa akin, ako nakita ng sarili ko mata. Grabe ho yung pinapakain sa kanila. Para talagang pagkain ng... eto personally, ako nagdudugo yung puso ko nung nakikita ako. Sabi ko, tangina. Dahil sa politika. Dahil sa politika, itong mga pulis... Hindi ako sana, ako naawa din ako sa KOJC. Pero ang kasing kinaganda ng mga tao ng KOJC, yung mga kingdom citizen, yung tinatawag nila, sila ho nabibuild yung faith. Sila ho ay lalong lumalakas. Diba? Meron nga tayong kasabihan na yung hindi makakapatay sa'yo, lalo kang lalakas. Sa English, nakalimutan ko na. Diba? May ganun tayong kasabihan O kung alam niyo yung sa English, sulat nyo na lang. Yung mga magagaling dyan sa English. Diba? Sabihin nyo. Kaya ako, sa loob-loob ko, etong nangyayari sa KOJC, lalo pa ho silang tumibay. Lalo hong tumibay ang kanilang paninindigan at pananampalataya. Mas lalo pong sila ho ay sumikat bilang isang sekta. Mas lalo pa ho silang umangat. Ang naaawa ko dun sa mga pulis. Kasi yung mga pulis walang kain, walang tulog, pagod, ang babaho na, wala nang ligo. Hindi ko alam kung saan pa dumudumi ang mga yan. Tapos nakahiga lang dyan sa Kawawa na ho. Nahiwalay sa pamilya nila. Tapos pinangakuan ng bonus, hindi naman daw binibigay. Pinangakuan ng maayos na pagkain, hindi masasarap. Kaya nga pag nagbibigay kami dyan, ang banateros, nagkukusa. Hindi ho nanggaling yung pera sa KOJC Merong pinamimigay ang mga taga KOJC yung pagkain sa kanila. Pero kami mismo mga banateros, kami, minsan si Dada, minsan si Jay Guevara, minsan ako, minsan si Coach Oli, minsan si Master Judea, naglalabas na ng pera para, kasi naawa na kami. Hindi ho kami ho ay gustong sumikat, hindi na namin kailangan ng ganyan. Bakit Kitang-kita nyo naman, yung sakripisyong ginawa ng mga banateros Hindi na namin kailangan maglabas ng pera para patunayan yung mga sarili namin. Kaya lang, naawa na kami. Alam mo yun, parang, walang pakialam sa inyo mga boss nyo. Walang nga talaga kayo. Mantakin mo, nagkakakanta lang ng salamat dun sa kampo nyo habang kayo dito, hirap na hirap. Kaya kami na mismo, bili na kami ng hamburger. Binibilan na namin sila. Tapos ayaw pa nilang kunin kasi papagalitan daw sila pag kinuha. Yung ginagawa namin, iniiwan namin dun sa tabi. Karton-karton, iniiwan namin dun. Bahala, sabi namin, sige, sa inyo na yan. Walang video, walang photo. Hindi na namin pipicturean, hindi na namin kayo ibibidyo. Wala nang for the content. Basta, ayan na yung hamburger sa inyo. Pag alis namin, kinukuha nila. Gutom sila mga kababayan. Ganyan kakawalang yan, General Torre. Ginugutom mo yung mga tauhan mo. Gutom na sila. Ikaw, enjoy na enjoy. Diyan sa opisina mo, nagpa-party kayo ni Marbil, yung PNP chief natin. Mayaya naman kayo, nakakaya kayo talaga. Kaya ako, naawa na ako sa mga pulis dyan Kaya tingnan mo, sino nagbibigay ng impormasyon? Sa tingin ninyo, sa namin nalalaman yung mga impormasyon? Sa inyong mga pulis. Bakit kanyo? Inis na kayo sa amo nyo Diba? Kaya nga ako, isang araw, kinausap ko kayo Eto mga taga kay JC, hindi po kami taga kay JC Magkakaiba po kami ng pananampalataya. Hindi po ako naniniwala sa pananampalataya nila. Hindi rin po sila naniniwala sa pananampalataya ko. Magkakaiba kami ng pananaw sa pananampalataya. And yet, sama-sama kami dito. Because this is no longer about faith, doctrine, or ano ba ang paniniwala ni Pastor Kibuloy. Hindi na ito tungkol doon. This is about yung pang-aapi ng gobyernong ito, lalong-lalo na nito si Torre at si Marbil, sa mga ordinaryong Pilipino na hindi makalaban. Dahil ultimong batas hindi na nila sinusunod. Ultimong utos ng korte hindi na nila sinusunod. Yan ang katotohanan na nangyayari dyan sa loob ng KOJC. Kaya yung mga kababayan ko na nanonood dito na hindi naman po kayo taga KOJC, hindi naman po kayo mahilig sa politika pero napanood nyo ito at nakita nyo ito, ikalat nyo ito. Ganito winawalang yan ng mga pulis.
particular na si Torre, yung Region 11 na director, at si Marbil na PNP chief, siya ang pinakahead ng PNP chief, kinakawawa na ho ang karapatan ng mga tao. Nagkataon lang na ang relihiyon nila ay KOJC. Nagkataon lang na ang kanilang pinuno ay si Pastor Kibuloy. Pero ang talagang issue dyan, ginigipit nila yung supporter o financier at mga tumutulong sa politiko na mga Duterte. Yan po kasi ang ginawa ni Pastor Kibuloy at ng KOJC. Sinuportahan niya po ang mga Duterte. Kaya this is about politics. Huwag kayo maniniwala na hindi ito tungkol sa politika. Politikang-politika ito. Magte-2025 na. Kung pinabayaan ng gobyernong ito ang SMNI, ang KOJC at si Pastor Kibuloy, aba malamang sa malamang. Marami itong mga kandidatong mapatakbong senador at malamang manalo dahil sa malaking resources ng KOJC. Pero since ngayon, ginigipit nila, inuusig nila, hindi ngayon makagalaw na maayos at hindi makasuporta ng mga politikong ipaglalaban sana ang ating bayan. Laban dito sa gobyernong mapang-api na to, laban sa gobyernong korap, pero hindi magawa ngayon dahil ginigipit nila. Iyan ang dahilan kung bakit nila inuusig ito. Hindi ho tungkol sa kaso. Para ho sa kaalaman ninyo, yung kaso na yan, na-dismiss na ho yan. Binuhay na lang ho uli. Dismiss na ng korte yan. Binuhay na lang uli nila. So wala hong tungkol dyan yan. Ito ho'y tungkol sa politika. Binababoy na nila ang politika kasi sa 2025 election, ayaw nilang may manalong senador na kaalyado ni Pangulong Duterte. Bakit? Hinaharang po kasi yung maitim na balak ni Speaker Romualdez na palitan ng konstitusyon at pahabain ng termino nila. Yun ang gusto nila mangyari. Pahabain ng termino nila, papaano? Palitan ng konstitusyon at gawin siyang Prime Minister. Hindi po kasi manalo-nalo si Romualdez na senador o di kaya presidente. Kita mo naman, ang layo niya. Kahit anong gawin niyang pamimigay ng ayuda, hindi umaangat ang kanyang trust rating. Sa survey, hindi siya umaangat. So para ho siya may angat at magmamuno sa bansa na to, kailangan niyang baguhin at gawing hindi na presidential kung hindi prime minister. Kasi ang prime minister, ang bumoboto doon, yung mga assemblyman. Ang bumoboto doon, sino? Pag nagkataon na yun, yung mga congressman na. Yung congressman na ang boboto sa pinuno natin, yung prime minister. Oh. Since hindi nga siya manalo ng botohan, gusto niya yung mga congressman niya ngayon ang boboto sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit sinisira, inuusig, at talagang tinatanggalan ng kakayanan na magtumulong sa mga politiko na lalaban sa gobyernong ito. Kaya ito ay politika. At ang ginagamit nila, walang iba, kung hindi si Marbil, na siyang di umanong pinili ni Speaker Romualdez. Si Marbil at si Torre. Kaya mga kababayan, bantayan po natin ito dahil winawalang niya na ho tayo. Hindi ho ito laban ng KOJC lang. Laban ho ng bawat Pilipino ito. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.